Fellow citizens, our President Marcos no longer served the interests of the Filipino people, but rather the interests of his family and his political allies. For over 3 years, we have endured the inadequacies of his presidency, from almost losing Mindanao to secession, to the escalating tensions almost leading us to war, and lastly, to our current problem now. The hundreds of billions of flood control funds stolen, where his cousin, former House Speaker Martin Romualdez, was implicated in the Senate Blue Ribbon Committee. In relation to that, I have recently discovered a plot where they plan to remove me, the congressman who dared to criticize them on their corruption, from the House of Representatives through the Ethics Committee or through a baseless accusation of crime. And with how much control President Marcos and his son, House Majority Leader Sandro Marcos has over Congress, I believe they will succeed soon. And that is why, with the limited time I have, I will use the position granted to me by the people to call for his removal from power. Just like how we removed the late dictator Ferdinand Marcos Sr., we shall also remove this president that has betrayed our country. I am no longer concerned about whatever I must sacrifice. If I am to be killed, then I shall die fighting. If I am to be imprisoned, then I shall fight from the confines of my cell. If I am to be defeated and forgotten, then I shall entrust this burden onto the next generation. With Defense Secretary Gibo Chidoro bringing our country closer and closer to a war with China, I am uncertain of our future. There is hope. Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, and Philippine Reserve Forces, along with all the citizens who dream of a better future for our country and our descendants, join our call to invoke our democratic right to have our voices be heard. Let us call upon people power and create a better Philippines that our children will be proud of. Starting October 12, 2025, we shall work towards freeing our beloved country from the hands of the greedy and corrupt. Long live the Philippines, long live the Filipino people. Heto nga ho ang pag-uusapan natin ngayon mga ka-reaction update PH ha. Heto na po kasing si Congressman o si Congressman Kiko Barsaga mga ka-update. May panawagan hong isusulong o people power sa papalapit na October 12. Bakit niya po ba ginagawa yan? Dahil nga ho sa nangyayaring anomalya nakawan sa ating gobyerno na alam naman po natin mga ka-update na kilalang kilala na o kung sino na yung mga dinadawit dito pero ano pong ginagawa ng gobyerno? Wala hong ginagawa ang ating gobyerno kundi panoorin, hayaan lamang makaalis sa ating bansa. Kaya dito mga kabdita, mismong Blue Ribbon Committee nga, talaga naman pong manggigigil kayo. Ito mga kabdita, papakita lang ho natin ito. Mabilisan lang ho. Ito, ayan, basahin ho natin ha. Breaking news, investigasyon sa flood control projects, pansamantalang ipinahinto ng Senado, kumpirmado na hong ipatitigil talaga ang Blue Ribbon Committee ng mga flood control projects. Bakit po nila ginagawa yan? Kasi nga mga ka-update, na kay Martin Romualdez na ho tayo at kay Saldico, sino po ba yung susunod? Sino po ba yung dinadalhan sa Aguado sa may Malacanang? Si Marcos Jr., si Sandro Marcos at si Lisa Marcos. Nandyan na ho tayo Malapit na ho tayo. Pinahinto ho nila yan para mga ka-update hindi na ho mabanggit itong tatlong ito. Pero alam na po ng taong bayan Alam na ho, mulat na. Nasa Malacanang na ho, hinahatid Nasa Aguado. Sila na ho yan mga ka-update. Sila na ho. Kaya dyan, pinatigil ho nila yung pag-iimbestiga. Kaya mga ka-update, itong panawagan nga ni Congress Mayaw, seryoso ho yan. Kung gusto po natin mag-isama mga ka-update, magsama-sama ho tayo sa ibibigay na lugar ni Congress Miao kung saan mga ka-update totoong panggigigil. Dahil nga pati nga siya mga ka-update yung mga pinagbababara niya dyan, itong pambabara niya kay Martin Romualdez, kay Marcos Jr., pinapatanggal na ho siya sa pagka-congressman. Kaya ang panawagan ho niya mga ka-update sa October 12, people power. Kaya mga update, pakinggan ho natin yung mga naging pahayag niya ukol sa people power ngayon. To have via Zoom, walang iba kundi si Baguio Mayor Benjamin Magalong. Sir, magandang hapon po, Mayor Benji, and welcome to 4 Alas po. Alan Herman, joined by Secretary Ronald Llamas, Professor Guido David, and Attorney Jess Falces. How are you, sir? Magandang hapon po, Sir Alan, Sec Ronald, Professor Guido, and Attorney Jess. Sa ating po mga viewers, magandang hapon din po. What an interesting week it's been for you, Mayor. Medyo a whirlwind of emotions po siguro ang nangyari sa inyo, Mayor. But how are you now po? Okay naman ako. Mas nakaka-relax na. Mas nakaka-big sabihin, nakakapagbigay na ako ng oras ko sa pamilya ko.
Mayor, hindi ko alam kung napanood nyo yung StoryCon kahapon. Guest namin si Yusek Claire Castro. At ayun nga, tinanong namin siya dun sa mga issues dito sa inyong resignation, no? Dahil nga ang nakukuha namin, Mayor, ay bits and pieces. Ako personally nakuha ko dun sa inyong letter, no, na ginawa, at saka doon sa inyong TikTok. No, bagay pala kay Mayor mag-TikTok eh. No, itong mga kasama ko rito hindi mga pang TikTok ito. They are better heard than seen. No? Kaya siguro Mayor, bigyan ka namin ng pagkakataon. Ano ba tong mga issues ng na ito na nabanggit nyo nga na medyo below the belt, yung issue na nabanggit nyo na binabatikos kayo tungkol sa conflict of interest, at itong nabanggit nyo rin na parang hindi kayo binigyan ng pagkakataon na mag-imbestiga, no, na ang akala nyo yun ang role nyo doon sa ICI, no, and other issues. No. Well, Sec Ronald, ganito yan eh. Unang-una, yung designation as special advisor at investigator, hindi naman ako gumawa nun, sila rin ang gumawa nun eh. Tama. At kung titingnan mo, the reason why I was included in the ICI, not as a commissioner, but some sort of a support individual, is because of my experience as investigation, in the field of investigation. Kaya, ang assumption mo doon is, kaya ka kinukuha doon para mag-imbestiga. Diba? At ang commissioners naman eh, kung titignan mo yung kanilang mga background, hindi naman sila investigador. We have a justice, we have a judge, we have a former secretary, an engineer, tapos meron tayong SGB, but they don't have that investigative capability. At kung titingnan nyo, napakaraming kaso. It's not only in hundreds of, in 100 cases, thousands of cases. It became a cottage industry. It's a livelihood program. Sa isang probinsya nga lang, isipin mo, sabi nga nung isang kwan sa amin, ang backlog nila, 9,000. Ang ghost project nila, umabot ng mga almost 40 to 50. Ano pa kaya yun? Iba rin probinsya pag sama-samahin mo. So, hindi kakayanin ng ICI. Kasi ang ICI, yung mga commissioners, nagkakandak sila ng hearing. So, on the sidelines, sino mag-iimbestiga? Sinong gagawa ng mag-build up ng mga kaso laban dito sa mga tiwaling mga DPWH officials, mga contractors, and at the same time, itong mga involved na mga lawmakers o kaya mga political leaders. Alangan naman, makukuha mo ba yan sa hearing? Hindi. Kailangan mo pumunta. You have to go out in the field, conduct investigations. Pero paano ko kakayanin? Kakayanin ko ba mag-isa? Hindi mo makakayanin mag-isa. You have to work closely with investigative agencies, and that's precisely what I did. Get in touch with them, coordinate with them, and at the same time, enter into an MOU sa kanila para meron kaming well-established na mga protocols, and that's precisely what I did. Ganon din, yung mga lawyers, napakaraming mga, hindi mo rin kakayanin na i-review lahat ang mga cases. You need lawyers to review it. Yeah. So, ang ginawa na rin namin sa aking team. Yeah. Sorry to disturb you, Mayor, no? Sorry to disturb you. Yung tanong ko nga, Mayor, ay itinalaga ba kayo bilang investigator doon sa ICI? Yung kasi yung issue ni Yusek Claire Castro kahapon, na itinalaga daw kayo bilang advisor, not as an investigator. No, so ang sinasabi nyo ngayon, malinaw sa inyong mandate ay mag-investigate and coordinate with other investigative agencies. I think klaro ho yan na clearly stipulated po dun sa una nilang press release. And actually, Mayor, why else would they get somebody of your background, your expertise? I mean, kilalang-kilala naman po kayo bilang investigador. So why else would they why else would they put you in the ICI to begin with if not for your dating CIDG? Right, dating CIDG. So that's head scratcher din po di ba? Tama ho kayo. Unang-una, kung titignan nyo ho yung mandate ng CON is, una, to build up cases and at the same time to file the cases. Investigate and file cases. Yun ho yung, kung titignan nyo, yun ho yung, in summary, yung mandate ho ng ICI. Go ahead, Prof. Mayor Magalong, good afternoon. Si Professor Guido to, and thank you for accepting our invitation. And I think yung mga ibang viewers and listeners hindi sila aware na kayo ay bahagi ng Mayors for Good Governance. So you have a track record
for promoting yung this fight against corruption. One of Ngayon, the lead conveners, in fact, of the M4GG. Conveners, yes, Mayor. And ito, isa lang na tatanong ko, and siguro ito rin yung mga nasa isip ng ating mga nakikinig, nanonood sa programa. Yung corruption scandals na na-expose, parang, yun nga, very malalim siya. May naisip na ba kayong parang recommendation na para natin ma-future-proof ang ating systems para hindi na maulit itong mga ganitong klaseng corruption? I mean, or at least gagawa kayo ng parang recommendation, Mayor Magalong. Thank you very much po, Professor. Marami po kami nakita based doon sa aming brief stay ho sa ICI. Unang-una, kailangan ho talaga ng transparency, especially doon sa mga records ho ng mga projects. And I'm referring to the program of work. Ganun din po yung mga technical designs, pati bill of quantities, pati yung contract mismo, bidding documents, pati yung mga NTPs, yung mga NTA. Kailangan ho lahat yun, ilabas ho yan. Para aware ho yung tao na, ito pala yung mga project. Pangalawa, kailangan ho na lahat ng project ng national government, especially those handled by DPWH and other agencies na involves infrastructure, kailangan mo makipag-ugnayan sa local government. Dapat ho sana, yung mga programa ho nila should be aligned with the annual investment plan ng local government. Isa rin po yan. Isa rin na nakikita ho namin, pwede ho nilang irason na baka pwedeng pag inopen nila yung kanilang mga documents sa publiko, pwedeng nakawin, pwedeng i-alter. And that's the reason why ang isa sa mga solutions dyan is to blockchain it. Kaya kami ngayon sa Baguio, we're now pursuing yung aming open data policy and at the same time, adopting a blockchain technology. Para pag binaktain niya namin yung mga documents at nilabas namin, ito immutable to. Hindi mo basta-basta pwedeng nakawin, hindi mo pwedeng i-alter. At the same time, auditable to at traceable to. Another is, adoption of the open data policy. Ilabas lahat. Kung wala talaga kayong tinatago, kailangan ilabas nyo lahat. At maganda rin yung programa ng Open Government Partnership na local governments should be part of that. It's a global network which states that local government that are transparent, accountable, and with strong sense of accountability and strong citizens' participation are actually more progressive than those who are not members in terms of growth and development. So Mayor, so, namin for the short term lang ho muna yun. So Mayor, kontra kayo. So Mayor, kontra kayo dun sa sinabi ng ICI na hindi pwedeng buksan yung investigasyon nila. Hindi pwedeng isa publiko. Kontra kayo ron. Sir Ronald, alam niyo ako there are times na kailangan ho naman na i-observe ho yung executive privilege. Katulad ho yung humarap po ako doon sa Senado, di ba? Na nung tungkol doon sa former Chief PNP, si General Albayalde. Yes. There was a time na it cannot be open to the public, kaya nag-request ako ng executive privilege. Yes. But that's the exception. Kaya po yun. Pero maganda rin na i-open. Maganda rin po. Ako na po ang nagsasabi sa inyo, Sec Ronald and the entire team mo dyan, na maayos po yung hearing na ginagawa. Ako na po mismo nagsasabi sa inyo. That's very reassuring, po yung hearing. Okay. Good afternoon, Mayor. Attorney Jess po ito. Guest dito sa 4 Alas. Attorney Jess. Opo. Ang tanong ko, sir, nakita ko yung sa Mayors for Good Governance, may sinulat pong letter, kayo po, tsaka yung iba pong founders or conveners, requesting Speaker Boji D to provide certain budget documents from 2023 to 2025. Would the coalition or the Mayors for Good Governance also consider writing a request for budget documents even before 2023? Or bakit po ba 2023 to 2025 lang yung naisulat? Unang-una, gusto lang namin tignan muna yung trend. And later on, aatras kami, titingnan namin sa 2016. Kasi gusto namin makita, ano ba yung trend nito? Why is it that certain, for example, in 2005, in-explain ko nga yan doon sa conveners group na pinakita ko yung, wow, sensya na ako
Pasensya na ako. Okay. Oh, sana po okay kayo dyan, Mayor Benji. Mukhang may urgent matter lang kayong inasikaso dyan. Alam niyo kasi na I was able to secure a document that showed na ditong 2025 budget, itong controversial na GAA, lumalabas na ito lang ang NEP, ito lang ang hinihingi ng isang distrito. Pero pagkatapos ng BICAM, lumabas, let us say for example, Misamis, Mindoro Oriental, ang hinihingi lang dyan is around 1.5 billion. Tapos lumabas doon sa GAA, almost 20 billion, almost 21 billion eh. Ganon din yung Mindoro Occidental. Ganon din, halos pareho rin, 2.5 billion. Tapos bakit bigla na lang lumabas after the BICAM, 20.9 billion. Amazing talaga yung increase and very questionable yon. And the same pattern goes to the other districts na nakita natin na may mga ghost or may mga substandard projects. Kaya gusto namin umatras ngayon kasi meron kami mga pinaghihinalaan na why is it na dito sa 2025, kukunti na lang ang nakuha niya. Pero nakikita namin doon sa 2024, 2023, nababalitaan namin na ang laki ng pondo niya. Kaya nung pagdating ng 25, marami ka nang tinanggap eh. Konti na lang tinanggap mo. Kaya makikita mo yung trend eh. Later on, aatras din kami hanggang sa 2016. Yun ang intention ho yan. And at the same time, malaman ho namin, sino ba ang mga proponent nitong mga flood control projects, yung mga favorite na mga projects na alam natin na dyan yung mga katiwalian tulad ng rock netting, mga asphalt overlay, road opening, yung mga cat's eye, yung mga solar lights. Gusto namin makita lahat po yun eh. Para i-analyze po namin generate the right analytics. Yeah. Paumanhin, Mayor, no? Pero meron kasing mga katanungan na maganda na masagot nyo ng derechahan din, no? I'm not sure kung nasagot nyo na rin ito. Dahil bago pa kayo na-appoint, may mga nire-raise na issue si then Congressman Saldico, na ngayon ay hindi na congressman, no? Ang sabi niya ay ang hirap daw maging bahagi kayo ng ICI dahil na prejudge na daw yung mga iba katulad niya, no? Ikalawa, yung tanong ni dating Senator Trillanes na mahirap daw kayo maging objective dito sa ICI dahil kayo daw ay masyadong pro-Duterte. Ayun. No? So, maganda, Mayor, na masagot nyo head-on itong mga issues na ito. Unang-una ho, alam niyo ho, common knowledge eh. Yung tungkol kay Saldico. Hindi naman kailangan pang magkunwari ako na wala akong alam tungkol dyan sa kanya. Sa loob nga ng Kongreso, alam na alam eh. Sa publiko, alam na alam. Mukhang sila lang yatang nagkukunwaring walang alam. Kaya hindi ako nag-hesitate. Palusot na lang ho niya yun. Palusot na lang niya yun. Pangalawa ho, dito naman ho kay Trillanes, alam niyo, ini-ignore ko na lang. Sayang lang ho oras ko na pansinin ho yung mga pinagsasabi. Alam niyo, pag nagtrabaho kayo ng husto, any superior officer or any manager would appreciate all your work. Hindi ba? Nagtrabaho kami ng husto ho during the pandemic, na-appreciate ho ni Presidente, ni PRRD yan. Ganon din ho naman. Nandyan ho sila Secretary Charlie Galvez, nandyan ho sila Secretary Anyo, nandyan ho si Secretary Vince Dizon, na talagang naging member pa ng cabinet. Nagtataka ako rito kay Mr. Trillanes. Bakit ako yung pinupuntirya niya? Nandyan pa naman yung iba pang mas matindi nga yung relationship nila sa dating presidente. Pero maayos sila nagtrabaho. Nagustuhan din sila ng trabaho. Nagustuhan din sila ng bagong administrasyon ni PBBM. Alright. Sa ngalan po ng 4 Alas, Baguio Mayor Benjamin Magalong po, maraming salamat po at binigyan